May update na ang Transportation Department para sa planong malawakang rehabilitasyon sa buong kahabaan ng EDSA. Samantala, sinisisi naman ng dating kontraktor na may hawak ng kontrata ng Common Station sa North EDSA ang ahensya kung bakit naantala ng ilang taon ang konstruksyon. Si Gina Torno magbabalita. Sa kalagitnaan na raw ng Hunyo ng taon, sisimula ng rehabilitasyon sa buong kahabaan ng EDSA. Ayon yan sa Department of Transportation. Yan ay matapos ang ilang ulit na pagkaantala ng planong ito dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kailangan simulan na yan kasi nga 45 years na bago talagang inayos ang EDSA. Rebuild na talaga to ng EDSA. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magta-traffic, may perwisyo. Basean niya sa napag-usapan kasama ang DPWH, uunahin daw ang bahagi ng Pasay, kasunod nito ang kahabaan ng Guadalupe Bridge sa Makati City. Aminado si Dizon na matinding epekto ang idudulot nito sa araw-araw na pamumuhay ng publiko sa oras na masimulan ang proyekto. Babalangan ng DOTR Chief sa mga commuter, asahan na ang mas mabigat na daloy ng trapiko. Sa susunod na linggo pa raw nila ilalabas ang Traffic Management Plan, kasama na rin ang gagawing rerouting plan ng MMDA. We will issue mga bagong policies and bagong mga traffic mitigating measures para mabawasan na hindi mawawala yung traffic dahil talagang we expect na magkakaroon ng heavy traffic. Sa lahat ng gagawin, magbabottleneck yan, particularly sa mga tulay and sa mga underpass. Nakipag-ugnayan na rin daw ang Land Transportation Office sa MMDA para gamitin ang mga CCTV sa EDSA bilang tulong sa pagmamanman ng mga aksidente at aberya. Bukod pa riyan, ang paghahain ng mosyon ng MMDA sa Korte Suprema upang alisin ang Temporary Restraining Order TRO sa Non-Contact Apprehension Policy o NCAP o ang paghuli sa mga traffic violator gamit ang CCTV. Makakatulong siya dahil kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV. Hapon ng Martes nang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara na tinanggal na ng Korte Suprema ang TRO sa NCAP. Samantala, kinansela naman ng DOTR ang kumpanyang may hawak sa Common Station Project sa North EDSA na mag-uugnay sana sa 3 linya ng tren gaya ng LRT1, MRT3 at sa ginagawang MRT7. Paliwanag ni Dizon dahil ito sa sobrang delay ng konstruksyon ng proyekto. Siguro 40 years ang delay nito. 4 years. Yung 4 years na yun, sana nakikinabang na yung mga kababayan natin. Hindi na sana sila bumababa sa FPJ station para pumunta lang sa MRT3, magbubus o kaya mag-aangkas o sasakay ng taxi. Dagdag pa ng opisyal, target daw nila na matapos ang nasabing proyekto sa 2027. Ang pahayag naman ito ng DOTR Chief ay tinuligsa ng BFFSDC Consortium na humawak sa nasabing kontrata. Sa isang press statement nga, dapat lang daw nasisihin ng DOTR kung bakit naantala ang proyekto. Nilinaw pa na nasabing kumpanya na ang pagtigil sa trabaho ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi bunga raw ng matagal na hindi pagbabayad ng DOTR. Iginiit ng consortium na sinubukan nilang ayusin ang issue sa pamamagitan daw ng pagpapadala ng payment follow-ups, formal notices at pakikipagpulong para sa resolusyon. Ngunit kalaunay napilitan daw silang itigil ang proyekto bilang huling hakbang upang maiwasan ang mas malaking problemang pinansyal. Tinawag din nilang unjust ang pagpapawalang bisa ng DOTR sa kanilang kontrata sa kabila ng kanilang napatunayang track record. Para lang magkatapusan na sa bayaran, meron silang sinabmit na utang daw namin sa kanila, meron kaming sinabmit na kakulangan nila, magbabanggaan yon, titingnan natin pagka nakita na ang final na numero. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Gina Torno, SMRI News.